Sa dami nangyaring trahedya sa ating bansang Pilipinas, tila natabunan na ang napakalaking isyu sa korupsyon. Sa flood control project ng DPWH, siguradong masaya ang mga korap na buhaya dahil nailihis ang usapin tungkol sa trilyon na korupsyon sa ating bansa. Mga istoryang kakaiba sa tao, bagay, lugar o pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Ito ang Istoryahe TV. Subaybayan ang channel na ito at huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking paparating na video. Si Senador Ping Lacson, ang chairperson ng Blue Ribbon Committee sa Senado at ang Special Advisor and Investigator Benjamin Magalong ng ICI, nag-resign sa kanilang mga posisyon dahil hindi kinaya ang bigat ng problema na ito. Matinding investigasyon ang unang nangyari sa Blue Ribbon Committee sa Senado sa pamumuno ni Senador Rodante Marcolita at ng kanyang mga kasamahan. Kinisa ng husto ang District Assistant Engineer ng DPWH Bulacan at ang napakalaking kontraktor ng Pilipinas na ang mag-asawang Diskaya. Hanggat nagpalit ng liderato sa Senado, Senador Tito Soto bilang Senate President at Senador Ping Lacson kapalit kay Senador Rodante Marcolita sa Blue Ribbon Committee. Ngunit hanggang ngayon wala pa ring nangyari sa investigasyon sa flood control project corruption sa ating bansa. Kaya't biglang bumitaw si Senador Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, biglang pinuno dahil palpak daw ang investigasyon. Wala daw nangyari. 12 ng Setyembre 2025, naganap ang malaking rally sa ating bansa kontra korupsyon. Nagsilabasan ang mga individual sa kalsada ng Metro Manila para ilabas ang kanilang galit sa mga politikong buhaya, sikat na mga artista at grupo ng mga Gen Z para isigaw na ipakulong ang mga kurakot sa ating bansa. Ngunit biglang natabunan ang isyu na ito dahil sumiklab ang napakalakas na lindol sa Cebu, particular sa Northern Cebu. Naging sentro ng balita ang trahedya na ito. Media, vlogger, private sector pati ibang bansa nakafocus dito at nagbigay tulong dahil sa dami ng nasira, nagusali at may mga natabunan na tao. Dito nakikita ang pagkakaisa ng mga Bisayang Pilipino. Grabing suporta ang binigay para sa taga Northern Cebu. Sobrang traffic sa kalsada dahil sobrang daming pumunta sa Northern Cebu para direktang makapagbigay tulong sa nasalanta ng lindol. Ngunit hindi pa nga nakarecover ang Northern Cebu sa pinsala ng lindol. Napakalakas na naman ng lindol na tumama sa Oriental Davao. 7.6 magnitude, mas malakas pa sa Northern Cebu. Kagaya sa Cebu, marami din ang nagbigay tulong sa Davao. May pautap, chorizo, chicharon at iba pa ang mayor ng Cebu City para sa Oriental Davao. Halos lahat na ng parte sa Pilipinas ay ninignan ng lindol. Sana naman tuluyan ang mawala ito sa tulong ng ating Panginoong Diyos para maisaayos na ang mga apektadong lugar at ang mga apektadong pamilya. At sana naman maipakulong na ang mga korap na opisyal sa ating bansa at maibalik ang kanilang mga ninakaw sa kaban ng ating bayan. Mga istoryang kakaiba sa tao, bagay, lugar o pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Ito ang Istoryahe TV. Subaybayan ang channel na ito at huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking paparating na video.